Ginimbal ang kabisera ng Maynila ng isang kamatayang puno ng misteryo. Ang biktima ay isang kagalang-galang na guro na natagpo ang wala ng buhay sa isang napakahiwagang sitwasyon. Ang salarin ay kumilos ng buong lupit, itinatago ang kanyang krimen sa likod ng isang perpektong senaryo. Ang krimeng ito ay hindi lamang kumitil ng buhay, kundi naging isang malaking hamon din para sa mga alagad ng batas. Sa likod ng malamig na bangkay na iyon ay nakatago ang isang nakakakilabot na konspirasyon at isang katotohanang pinipilit ibaon sa limot. Ang gabi sa Malete at ang pagtawag sa pulisya. Pagsapit ng gabi, ang distrito ng Malete ay hindi natutulog. Ang mga makukulay na neon lights ay kumukurap, sumasalamin sa mga kalsadang basa matapos ang malakas na pag-ulan. Ang malakas na tugtugin mula sa mga bar, ang sigawan ng mga street vendors, at ang ugong ng mga makina ng motorsiklo at jeepney ay lumilikha ng isang simponya ng kaguluhang likas sa Maynila tuwing gabi. Subalit sa gitna ng maingay at magulong atmosperang iyon, isang tawag sa telepono sa lokal na presinto ang bumasag sa lahat. Pulisya ng Maynila, magandang gabi. Sir, tulungan niyo po ako. May taong namatay. Namatay dito sa lugar ko, ang boses ng isang lalaki ay dinig na dinig ang gulat at pautol-utol sa kabilang linya. Sa Red Rose Messages pa po sa Kalye 5. Parang awan niyo na, pumunta po kayo agad. Si Inspector Alejandro Perez, isang lalaking nasa edad 40 na may matalas na tingin at siksik sa karanasan, ay napakunot noo. Sa Malate, isang kamatayan sa isang massage parlor. Hindi na ito isang kakaibang balita, ngunit sinasabi ng kanyang propesyonal na instinto na mayroong hindi tama. Kasama ang kanyang buong koponan, agad siyang sumakay sa sasakyan, binuhay ang sirena, at hinawi ang siksikan ng mga tao at sasakyan patungo sa pinangyarihan ng insidente. Ang Red Rose Massage Spa ay nakapaloob sa pagitan ng mga commercial building at mga karinderya. Ang sinboard nitong kulay rosas na mailarawan ng namumukadkad na rosas ay kapansin-pansin. Sa harap ng pinto, isang lalaking medyo may kalakihan ang katawan at basang-basa ng pawis ang nakatayong naghihintay habang bakas ang labis na pagkasindak sa mukha. Siya si Antonio Villanueva, ang manager na tumawag sa pulis. Ako si Inspector Alejandro Perez, maikling pagpapakilala niya. Ano ang nangyari, sir? Sir Inspector, yung bisita po. Nasa loob siya ng EA Room 3. Siya. Hindi na po siya humihinga. Ang pinangyarihan ng crime scene. Sumenya si Alejandro sa kanyang mga tauhan na ilagay ang police line. Sumunod siya, kasama ang ilang investigador at forensic officers, kay Antonio papasok sa loob. Ang hangin sa loob ay mainit at kulob, mabigat sa amoy ng citronella, at isang kakaibang amoy ng pamamahay na hindi maipaliwanag. Dumaan sila sa isang masikip at madilim na koridor upang makarating sa EA room sa dulo ng pasilyo. Bumukas ang pinto. Ang silid ay mukhang malinis at maayos. Sa ibabaw ng massage bed, ang tuwalya ay maayos pang nakatupi. Ang mga damit ng biktima ay maayos na nakapatong sa isang silya sa tabi. Ang kanyang wallet at cellphone ay nakapatong sa ibabaw nito. Walang anumang senyales ng paglaban o kaguluhan. At sa loob ng jacuzzi tub sa sulok ng silid, isang matandang lalaki ang nakahiga at hindi na gumagalaw. Ang kanyang katawan ay nakalubog sa tubig na lumamig na. Agad na lumapit ang forensic officer. Ang biktima ay isang lalaki, nasa edad 60 hanggang 65 taong gulang. Walang malinaw na senyales ng pisikal na pananakit. Ang mga pasa sa katawan ay tugma sa kondisyon ng bangkay na nababad sa tubig ng ilang oras. Ang mga pupil ng mata ay malaki na. Walang reaksyon. Kailangan ko siyang dalhin sa laboratorio para sa mas masusing otopsya, ngunit ang inisyal na hinala ay malamang na stroke dahil sa inatake sa puso. Tumango si Alejandro. Pinasadahan ng kanyang mga mata ang buong silid. Masyadong malinis, masyadong maayos. Kayo ba ang unang nakakita sa biktima? Baling niya kay Antonio. Opo, sir, mabilis na tumango si Antonio, sinusubukang manatiling kalmado. Suki po namin siya. Ang pangalan niya. Pangalan niya po ay Roberto, Ginoong Roberto Santos. Dumating siya mga 2 oras na ang nakakalipas. Ang salaysay ng manager at ang pagtatasa. Ikwento mo ang buong pangyayari, huwag kang mag-iiwan ng kahit anong detalye. Huminga ng malalim si Antonio.
Ngayong gabi po, dumating si Sir Roberto at hinanap ang isang therapist na nagngangalang Clarice. Pero nakabakasyon po siya ngayon. Dahil suki na siya. Inalok ko siyang maupo muna at maghintay habang umiinom ng isang basong herbal tea para makapag-relax, yung espesyal na pampasigla para sa mga kalalakihan. Mukha po siyang medyo pagod. Kaya iminungkahi ko na pumasok na muna siya sa kwarto para magbabad sa tub ng mahimasmasan. Inutusan ko ang isang staff na silipin siya makalipas ang 30 minuto. Pero pagpasok ng staff, nakita nilang nakatulog na siya sa loob ng tub. Akala po namin ay sobrang pagod lang siya. Kaya hindi na namin siya inabala. Ilang sandali pa, dahil medyo kinabahan na ako na mismo ang sumilip sa kanya at ganito na po siya. Sobra po akong nataranta kaya tumawag na ako agad sa inyo. Ang testimonya ni Antonio ay mukhang kapanipaniwala. Isang matandang lalaki na posibleng may kasaysayan ng sakit sa puso, uminom ng energy drink o pampasigla at saka nagbabad sa mainit na tubig. Lahat ng iyon ay maaaring maging mitsa ng biglaang atake sa puso. Tiningnan ni Alejandro ang baso ng herbal tea na may natitira pang kaunti sa ibabaw ng mesa. Dadalhin namin ito para masuri. Sumenyas siya sa kanyang mga tauhan na kolektahin ang lahat ng ebidensya, ang baso, ang cellphone, at ang wallet ng biktima. Sa loob ng wallet ay may isang national gihi na kumukumpirma na ang biktima ay si Roberto Santos, 63 taong gulang, propesyon, guro. Isang guro ang namatay sa isang sensitibong massage spa. Ang kwentong ito ay nagsisimula ng maging mas komplikado. Nagpatuloy sa pagtatanong si Alejandro, yung therapist na nagngangalang Clarice na hinahanap niya, nasaan siya. Ibigay mo sa akin ang contact details niya. Siya. Huminto na po siya sa pagtatrabaho, ilang linggo na ang nakakalipas, sir. Siguro po ay hindi alam ni Sir Roberto. Umalis po siya dahil sa problemang pampamilya. Wala na po akong bago niyang numero, sagot ni Antonio, ang kanyang mga mata ay bahagyang umiiwas sa tingin ni Alejandro. Wala nang baterya ang cellphone ng biktima. Inutusan ni Alejandro ang technical team na i-charge ito at suriin ang lahat ng datos. Ang bangkay ni Ginoong Roberto ay inilabas na. Nilagyan ng pulisya ng police line ang buong paligid ng Red Rose Massage Spa. Nang maging kontrolado na ang sitwasyon, tumayo si Alejandro sa labas ng spa at nagsindi ng sigarilyo. Masyadong tuloy-tuloy at walang butas ang kwento ni Antonio. Ang pinangyarihan ng krimen ay wala ring ipinapakitang anumang kahina-hinala. Ang lahat ay tumuturo sa isang natural na kamatayan na sa kasamaang palad ay nangyari sa isang masiselang lugar. Pero bakit pakiramdam niya ay masyadong perpektong naiayos ang lahat? Tila isang senaryong inihanda na, at ang umiiwas na tingin ng manager nang mabanggit ang pangalan ng therapist na si Clarice ay hindi niya maaaring palagpasin. Suriin ninyo ang background ni Antonio Villanueva, utos ni Alejandro sa kanyang mga tauhan. At sa kahit anong paraan, hanapin ninyo ang babaeng nagngangalang Clarice. Ang kasong ito ay tila malapit ng isara bilang isang kamatayan dahil sa sakit. Ngunit para kay Inspektor Alejandro Perez, ang gabi sa Malete ay tila may itinatago pang isang nakamamatay na sikreto. Ang reaksyon ng publiko at ang pagdating ni Ricardo Navarro. Ilang araw ang lumipas, ang pagkamatay ni Roberto Santos ay naging mainit na balita sa mga online news portals at telebisyon sa Maynila. Ginamit ng balita ang mga nagtataasang titulo, nakakagulat, isang huwarang guro na sawi sa isang sensitibong spa, misteryo sa likod ng kamatayan ng matandang guro sa paraiso ng aliw. Ang inisyal na konklusyon, stroke dahil sa pagliliwaliw sa dapit hapon ng buhay. Agad na umugong ang opinyon ng publiko. Ang mga magulang ng mga estudyante sa paaralang pinagtuturuan ni Ginoong Roberto ay ginawa itong pulutan ng usapan. Ang mga estudyanteng nakaranas ng kanyang paghihigpit ay nakaramdam ng kasiyahan, iniisip na dumating na ang kanyang karma. Ang buong buhay na reputasyon ni Ginoong Roberto bilang isang tagapagturo ay nawasak sa loob lamang ng ilang oras. Ang kapulisan, matapos makuha ang inisyal na resulta ng otopsya na nagpapatunay na ang ikinamatay ay acute heart attack, dagdag pa ang kawalan ng anumang senyales ng krimen sa lugar, ay handa na sanang isara ang kaso. Para sa kanila, isa lamang itong nakakalungkot ngunit simpleng insidente. Isang matandang lalaki na naghahanap ng panandali ang aliw at sa kasamaang palad ay nasawi dahil hindi na kinaya ng kanyang kalusugan.
Formal na inuri ang kaso bilang kamatayan dahil sa medikal na kasaysayan. Ngunit nang ang lahat ay naniniwala nang lumabas na ang katotohanan, isang matandang lalaking may matikas na tindig at otoridad ang naglakad papasok sa opisina ni Inspektor Alejandro Perez. Nakasuot siya ng isang polo barong na medyo kupas na ang kulay, ang kanyang ubaning buhok ay gupit militar, at ang kanyang mga mata ay nagpapakita pa rin ang talas ng isang taong batikan. Ako si Ricardo Navarro, pagpapakilala niya. Malalim at maotoridad ang kanyang boses. Ako ang matalik na kaibigan ni Roberto Santos. Pinaupo siya ni Alejandro. Ang kanyang kilos ay propesyonal pa rin, ngunit bakas ang kaunting pagod. Isa na namang kaanak ng biktima ang dumating para umiyak o magtanong. Nakikiramay po kami sa inyong pagkawala, Ginoong Ricardo. Ginawa na po namin ang isang masususing investigasyon. Masususing investigasyon? Tinatawag ninyong masususing investigasyon ang paggawa sa kaibigan ko bilang isang matandang sugar daddy na namatay dahil sa kalaswaan. Sino na ba ang mga in-interview ninyo bukod sa manager ng spa na yon? Inalam niyo ba ang pagkatao ni Roberto? Bahagyang napakunot noo si Alejandro sa agresibong tono ng kanyang bisita. Sir, lahat ng ebidensya sa pinangyarihan ay nagpapakita na iyon ay isang aksidente. Si Ginoong Roberto ay may kasaysayan ng sakit sa puso. Kasinungalingan. Mahinang hinampas ni Ricardo ang mesa, ngunit sapat para lumikha ng isang mariing tunog. Walang sakit sa puso si Roberto. Noong nakaraang buwan, sinamahan ko pa siyang magpa-general check-up. Sabi ng doktor, kasing tibay ng kalabaw ang puso niya. Ibibigay ko sa inyo ang numero ng doktor na yon. Nakausap niyo na ba siya? Ang impormasyong ito ay parang isang balde ng malamig na tubig na ibinuhos kay Alejandro. Agad siyang sumenya sa kanyang mga tauhan na kumpirmahin ang sinabi nito. Nagpatuloy si Ricardo, ang kanyang boses ay lumambot at nahaluan ng galit at lungkot. Magkababata kami ni Roberto. Mas kilala ko pa siya kaysa sa sarili ko. Totoo, isa siyang taong mahirap pakisamahan, istrikto at mapag-isa. Buong buhay niya. Hindi siya nagkaroon ng asawa o anak. Namuhay siyang mag-isa sa lumang bahay na pamana ng kanyang mga magulang. Ang buhay niya ay halos parang isang ermitanyo. Iilang pares lang ang kanyang damit. Simple lang siyang kumain. At hindi siya kailanman nagwaldas ng pera para sa mga walang kwentang bagay. Ang isang taong katulad niya, sa tingin niyo ba, ano ang dahilan para gumastos ng malaki sa isang mamahaling spa? Tahimik na nakinig si Alejandro. Ang paglalarawan ni Ricardo sa biktima ay lubos na kasalungat ng imaheng binuo ng pulisya at ng media. Dati akong pulis, patuloy ni Ricardo. At doon lamang naintindihan ni Alejandro ang talas na nagkukubli sa mga mata ng lalaking ito. Dati akong investigador ng Criminal Investigation and Detection Group. Retirado na ako, pero hindi pa pumurol ang pang-amoy ko. Isang crime scene na masyadong malinis, isang testimonya na masyadong madulas. Isang kamatayan na eksaktong-eksakto ang tiempo. Hindi ba kayo nakakaramdam ng kahinahinala, Inspektor? Diretsong tinitigan ni Ricardo si Alejandro. Si Roberto ay isang taong napakametikuloso. Hindi kailanman nalolobat ang cellphone niya. Palagi siyang may dalang power bank. Bakit noong gabing yon, patay ang cellphone niya? Galit na galit siya sa maingay at maruruming lugar. Bakit siya pupunta sa Malete? At bakit ang isang taong kasing kuripot niya ay pipili pa ng ife room? Walang katuturan ang lahat ng ito. Ang mga salita ng retiradong pulis ay parang mga martilyong sunod-sunod na bumasag sa teoryang nabuo ni Alejandro. Nagsimula siyang maniwala na ang kanyang inisyal na hinala ay maisapat na batayan. Tama, masyadong perpekto ang lahat. Kaya sa tingin nyo, sa wakas ay nagsalita si Alejandro, ang boses ay naging maseryoso. Ano ang totoong nangyari? Hindi ko alam, pag-amin ni Ricardo. Pero may isang bagay akong sigurado. Pinatay ang kaibigan ko. May umakit sa kanya papunta roon at pinagplanuhan ang lahat. Ang kamatayan niya ay hindi isang aksidente. Ito ay isang pagpatay na tinakpan ng napakalinis. Ang pag-uusap na iyon ay tumagal ng higit sa isang oras. Binigyan ni Ricardo si Alejandro ng isang ganap na bagong pananaw tungkol sa biktima. Isang taong malungkot, may prinsipyo, palaging mag-isa, at medyo kakaiba, ngunit siguradong hindi isang sugar daddy.
Binigyang diin din niya na nitong mga nakaraang araw, nagpapakita si Roberto ng mga kakaibang ikinikilos, madalas tulala at tila mailabis na inaalala. Ngunit kapag tinatanong, iniiwasan lamang ito ni Roberto. Pag-alis ni Ricardo, naiwang nakatayo at tahimik si Inspector Alejandro Perez sa kanyang opisina. Ang presyon mula sa isang senior sa pulisya, kasama ang bagong impormasyon na puno ng kontradiksyon, ay nagtulak sa kanya na mag-isip muli. Kinuha niya ang folder ng kaso. Kamatayan dahil sa sakit. Ang nakasulat na konklusyon ay tila katawa-tawa na ngayon. Tipunin niyo uli ang team, utos ni Alejandro sa kanyang mga tauhang naghihintay sa labas. Imbestigahan natin uli ito mula sa simula. Halughugin ang bahay ng biktima na si Roberto Santos, suriin ang lahat ng kanyang bank accounts, transaction history sa loob ng 3 buwan, at higit sa lahat, huminto siya sandali at tumalim ang kanyang paningin. Hanapin ninyo uli ang manager na iyon, si Antonio Villanueva. Dalhin niyo siya rito at utusan niyo ang ating mga tauhan na bantayan ang bawat galaw sa Red Rose Massage Spa. Gusto kong malaman ang lahat tungkol sa babaeng nagngangalang Clarice. Ang kasong muntik na sanang maisara ay muling nabuksan na may dalang mga detalyeng higit na mas komplikado. Isang kortina na misteryo ang unti-unting nahahawi, naglalantad ng isang katotohanang mas madilim kaysa sa inaasahan ng sinuman. Ang digital na ebidensya at ang tunay na biktima. Bumagsak ang gabi sa Maynila, ngunit sa police headquarters, maliwanag pa rin ang mga ilaw. Nakaupo si Inspector Alejandro Perez sa kanyang opisina, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa whiteboard na puno ng mga tala, diagram, at mga litrato na may kinalaman sa kaso ni Roberto Santos. Ang presyon mula sa mga nakakataas, mula sa opinyon ng publiko, at lalo na mula sa retiradong kaibigan ng biktima na si Ricardo, ay nakapatong ng mabigat sa kanyang balikat. Nakumpirma ng pag-verify mula sa doktor ng pamilya na totoo ang sinabi ni Ricardo. Si Roberto Santos ay walang anumang kasaysayan ng sakit sa puso. Ang kanyang kalusugan ay napakahusay para sa kanyang edad. Ang teorya tungkol sa natural na pagkamatay ay tuluyan ng gumuho. Ito ay isang kaso ng pagpatay. Isang mabilis na katok sa pinto ang bumasag sa katahimikan ng isip ni Alejandro. Isang batang opisyal mula sa Digital Forensics Team ang pumasok, ang mukha ay nagpapakita ng pagod na maihalong saya. Report, Inspector. Nakapasok na tayo. Pumasok saan? Sa cloud storage account ng biktima, sir. Medyo matagal bago namin nabasag ang two-factor authentication at na-recover ang pinakabagong backup mula sa server. Pero ang nakuha namin, talagang nakakagulat. Ipinatong ng opisyal ang isang tablet sa ibabaw ng mesa. Ipinapakita sa screen ang interface ng isang iCloud account. Nagsimula kami sa mga mensahe na nakasync. Karamihan ay binura na sa cellphone, pero na-save pa rin sa backup. Heto po, sir. Isang serye ng palitan ng mensahe mula sa isang walang pangalan na numero na nagsimula mga 2 buwan na ang nakakalipas. Kinuha ni Alejandro ang tablet. Nanliit ang kanyang mga mata habang binabasa ang mga linya ng teksto sa screen. Ang mga mensahe ay ipinadala ni Roberto Santos. Sa simula, ang mga salita ay tila may pag-aalala, ngunit habang tumatagal, ang tono nito ay nagiging bastos at nagmamando. Alam ko kung anong trabaho mo para kumita, Clarice. Pumunta ka sa Red Rose Hotel sa Ermita bukas ng gabi, 8:00. Huwag mo na akong piliting ulitin ito. Kung hindi ka pupunta, sigurado akong matutuwa ang nakababata mong kapatid sa eskwelahan na makita ang mga litratong ito. 25,000 isang buwan. Huwag kang maging gahaman. Ang buhay ng nanay mo at ang kinabukasan ng kapatid mo ay nasa mga kamay ko. Kasama ng mga mensaheng iyon ay mayroon ding mga litrato. Nag-scroll si Alejandro at nagsimulang kumulo ang dugo niya sa galit. Iyon ay mga litratong palihim na kinuha ng isang batang babae sa loob ng massage room, mula sa mga anggulong pinaka-nakakabastos at nakakahiya. Ang babae sa litrato ay walang iba kundi si Clarice, ang tinukoy ng manager na si Antonio. Sa ilang litrato, kahit malayo at hindi maganda ang kalidad, malinaw na makikita ang takot at hiya sa kanyang mga mata. Ngunit ang pinaka-nakakasuka para kay Alejandro ay isang maikling video. Nakarecord sa video ang kasuklam-suklam na ginagawa ni Roberto kay Clarice sa isang kwarto ng hotel.
Ang naguutos at aroganteng boses ni Roberto ay salungat na salungat sa mga pigil na hikbi ng batang babae. Hayop, bulong ni Alejandro. Ang malaking larawan ng kaso ay napakalinaw na ngayon. Ang biktima ay hindi isang huwarang guro na nadapa lamang sa tukso. Si Roberto Santos ay isang demonyong mangingikil na nagbalag kayong guro. At si Clarice, mula sa pagiging isang hindi malinaw na suspect, ay naging pangunahing biktima sa kwentong ito. Mayroon siyang napakalinaw na motibo para pumatay, pagpapalaya sa sarili. Ay check ninyo ang numerong ito, utos ni Alejandro. I-trace ninyo kung sino ang nagmamay-ari at ang rehistradong address, at sabay ninyong suriin ang bank account ni Roberto Santos. Hanapin ninyo ang regular na fund transfer na 25,000. Hindi nagtagal ay dumating ang resulta. Ang numero ay nakarehistro sa pangalang Maria Clara, Clarice, Mendoza na may tirahan sa isang middle-class apartment sa Bacoor, Cavite. Ang bank records ni Roberto ay nagpakita rin ng paglilipat ng pera na nagkakahalagang S25,000 papunta sa account ni Clarice Mendoza noong katapusan ng nakaraang buwan. Sumakto ang lahat ng perpekto. Mayroon na tayong profile ng salarin, matalim na wika ni Alejandro. Pero kailangan pa rin natin ng pisikal na ebidensya para makapagsampa ng kaso. Red Rose Hotel sa Ermita. Gusto ko ang listahan ng lahat ng bisita na umupa ng kwarto doon sa loob ng nakaraang 2 buwan at kunin ang lahat ng footage. Agad na ipinadala ang isa pang grupo ng mga pulis. Ang investigasyon sa hotel ay naging mahirap sa simula. Ayaw makipagtulungan ng receptionist, idinadahilan ang proteksyon ng privacy ng kanilang mga bisita. Ngunit nang iharap ang search warrant mula sa pulisya, at ang mahigpit na paninindigan ng mga investigador, napilitan din itong sumunod. Itong matandang lalaking ito, sabi ng receptionist matapos makita ang litrato ni Roberto. Opo, natatandaan ko siya. Madalas siyang pumunta rito noong nakaraang buwan. Mga 2 o 3 beses sa isang linggo. Pumupunta ba siyang mag-isa o may kasama? Laging may kasamang batang babae, sagot nito at saka tiningnan ang litrato ni Clarice na ipinakita ng pulis. Tama, ang ganda ng babaeng ito, pero palaging malungkot ang mukha niya. Tuwing pupunta siya rito, palagi siyang nakayuko. Tinatakpan ang mukha gamit ang hood ng jacket. Parang ayaw makilala. Laging iisang kwarto lang ang inuupahan nila. Nagtatagal ng mga 2 tandang bawas 3 oras tapos aalis na. Ang matanda palagi ang nagbabayad. Ang testimonya ng receptionist ay isang mahalagang piraso ng palaisipan. Ang TV footage ng hotel, bagaman malabo ang kalidad, ay nakapag-record din kina Roberto at Clarice na ilang beses na pumasok at lumabas ng magkasama. Ang kaso ng pangingikil at sexual na pang-aabuso ay maisapat na ebidensya na. Ang motibo sa pagpatay ay lalong tumibay. Ihanda ang emergency search warrant. Target, ang apartment ni Clarice Mendoza sa Bacoor. Hulihin ang subject para sa investigasyon sa kasong pagpatay. Ang pagtugis at pagdakip. Tahimik na umalis sa headquarters ang sunod-sunod na sasakyan ng pulisya, bumabagtas sa dilim ng gabi. Hindi sila nagbukas ng sirena. Sinusubukan nilang panatilihin ang pinakamataas na antas ng lihim upang hindi makatakas ang target. Ang apartment na tinitirhan ni Clarice ay isang lumang gusali para sa mga pamilyang may katamtamang kita. Mabilis na pinalibutan ng kapulisan ang gusali. Kasama ang isang special task force, umakyat si Alejandro sa ika-12 palapag kung nasaan ang unit ni Clarice. Pulis! Buksan niyo ang pinto. Walang sumagot. Sirain niyo ang pinto, utos ni Alejandro. Bumigay ang manipis na pintong kahoy matapos ang isang malakas na sipa. Sumugod papasok ang mga pulis. Ngunit kabaliktaran sa inaasahan, wala silang nakitang kahit anong paglaban. Maliit lang ang apartment, nasa 50 square meters, simple lang ang ayos ngunit malinis at maayos. Sa sala, isang payat at maputlang babae ang nakahiga sa isang hospital bed. Sa tabi niya ay may isang maliit na dialysis machine. Ang kanyang pisngi ay humpak, nagpapakita ng pagod at matinding takot nang makita ang grupo ng mga armadong tao na pumasok sa kanyang bahay. Nakayakap ng mahigpit sa kanya ay isang batang babaeng nagngangalang Andrea, nasa 13 taong gulang. Baka sa kanyang mga mata ang pagkalito at matinding takot. Siya ang nakababatang kapatid ni Clarice.
Nasaan si Clarice Mendoza? Tanong ni Alejandro. Lumambot ang kanyang boses nang makita ang sitwasyon sa kanyang harapan. Nanginginig na sinubukan ng babae na umupo, ngunit wala siyang lakas. Sino po kayo? Anong kailangan ninyo sa anak ko? Pulis po kami. Pakisabi sa amin na saan si Clarice. Umalis. Umalis siya para magtrabaho sa malayo, sagot ng ina na nang hihina ang boses. 2 araw na ang nakakalipas, sabi niya nakahanap daw siya ng magandang trabaho sa probinsya at kailangang umalis agad. Nag-iwan siya ng kaunting pera para sa amin at nagbili na ingatan namin ang aming kalusugan. Sabi niya tatawag siya agad. Ano pong nangyari sa anak ko, sir? Sumenya si Alejandro sa iba pang opisyal na halugugin ang apartment. Ngunit wala silang nakita kundi mga damit, libro at mga ordinaryong personal na kagamitan. Sa dingding, nakasabit ang ilang litrato ng pamilya, kabilang na ang litrato ng kanilang yumaong ama. Sa lahat ng mga litratong iyon, palaging nakangiti ng maliwanag si Clarice, malinaw ang mga mata. Isang ngiti na lubos na naiiba sa hitsura ng pagdurusa sa mga litratong kinuha ni Roberto. Natapos ang paghalughog ng walang resulta. Naglaho na si Clarice. Tumakas na siya. Maliwanag na alam niya na sa lalong madaling panahon ay matutunton siya ng mga pulis. Pinagmasdan ni Alejandro ang matandang inang humihikbi at ang maliit na batang babae na nanginginig sa takot. Naintindihan niya na ang trahedya ng kwentong ito ay mas malalim at mas komplikado kaysa sa isang simpleng kaso ng pagpatay. Ang babaeng tinutugis nila ay hindi lamang isang malamig at walang pusong mamamatay tao. Siya rin ay isang biktima, isang ate, at isang mapagmahal na anak na itinulak sa kanyang sukdulan. I-block ang lahat ng paliparan, pantalan, at mga terminal ng bus, utos ni Alejandro sa kanyang radio habang naglalakad palabas ng apartment. Maglabas ng pambansang hold departure order at warrant of arrest para kay Clarice Mendoza. Hindi pa siya nakakalayo. Ang imbestigasyon ay nagkaroon ng malaking pag-usad, ngunit ang pinakamahalagang target ay kakawala pa lamang sa kanilang mga kamay. Formal nang nagsimula ang paghahanap sa buong Maynila at sa mga karatig probinsya. Ipinakalat na ang warrant of arrest. Ang litrato ni Clarice Mendoza ay nakapaskil sa buong bansa, sa mga 24-hour news channel, sa front page ng mga online news sites, sa mga pampublikong anunsyo sa mga bus terminal, istasyon ng tren, at paliparan. Ang kanyang maganda ngunit malungkot na mukha ay naging pinakapinaghahanap na pugante sa buong Maynila. Hinusgahan siya ng ilang bahagi ng publiko bilang isang mamamatay tao na walang awa, isang mapanlinlang na babaeng umakit at pumatay sa isang guro. Ngunit ang iba, matapos pumutok sa media mula sa mga hindi formal na mapagkukunan ang detalye ng pangingikil at pang-aabuso ni Ginoong Roberto, ay nagsimulang makaramdam ng awa para sa kanya. Ang pagtugis kay Clarice ay hindi lamang naging isang operasyon ng pulisya, kundi isang bagyo sa media. Alam ni Inspector Alejandro Perez na walang oras na dapat sayangin. Habang mas tumatagal ang pagtatago ni Clarice, mas mahirap itong hanapin. Pinakilos niya ang lahat ng puwersa ng pulisya. Hindi lamang sila nakatutok sa mga pangunahing transportation hubs, kundi inutusan din ang mga detective na suriin ang bawat tao sa kanyang social circle. Muli nilang ininterview ang kanyang mga kaklase, ang mga may-ari ng mga tindahan na dati niyang pinagtrabahuan, at lalo na ang mga staff at dating staff ng Red Rose Massage Spa. At mula rito lumabas ang isang mahalagang clue. Sa dose-dose ng mga babaeng ipinatawag, mayroong isang nagngangalang Rowena. Isang babaeng mukhang pagod at marami nang napagdaanan sa buhay. Sa simula, matigas na iginiit ni Rowena na wala siyang alam sa kinaroroonan ni Clarice. Ngunit sa ilalim ng matalas na pagmamasid ni Alejandro, napansin niya na bahagyang nanginginig ang kamay ng babae habang sumasagot. Ipinakita ng malalimang investigasyon kay Rowena na siya at si Clarice ay naging matalik na magkaibigan noong magkatrabaho pa sila. Dahil dito, lahat ng paraan ng komunikasyon ni Rowena ay inilagay sa ilalim ng mahigpit na pagbabantay. Ang malaking pagkakamali ay nangyari dahil sa isang sandali ng kahinaan. Matapos ang 3 araw na pagtatago sa takot at kawalan ng pag-asa, ang labis na pag-aalala para sa kanyang ina at kapatid ay nanaig sa matinong pag-iisip ni Clarice. Gumamit siya ng isang lumang cellphone at throwaway SD card na nabili sa black market para tawagan si Rowena para lamang kumustahin ang kanyang pamilya.
Ang tawag ay tumagal ng wala pang 30 segundo. Kamusta ang nanay at si Andrea? Okay lang sila. Okay lang sila. Dumating ang pulis. Kailangan mong mag-ingat. Huwag ka nang tatawag uli. Iyon lang ang kailangan. Nang kumonekta ang tawag, agad itong na-trace at natukoy ng technical team ang lokasyon ng signal. Ang signal ay hindi nagmula sa malayong lugar, kundi sa isang masikip na squatters area sa Tondo, Maynila. Isang siksikang komunidad na may libu-libong maliliit na eskinita na parang sapot ng gagamba, isang perpektong lugar para magtago. Nang gabi ring iyon, isang Special Weapons and Tactics, SWAT, team na armado at pinangungunahan mismo ni Inspector Alejandro ang tahimik na lumapit sa target. Ang lokasyon ay isang hanay ng mga luma at sira-sirang boarding house. Natukoy nila ang eksaktong kwarto kung saan nanggaling ang signal. Nang walang anumang ingay, lumapit sila sa pinto. Sirain ang pinto. Ang manipis na pintong kahoy ay nawasak at naghiwa-hiwalay. Napakaliit ng kwarto sa loob. Kasya lamang ang isang kama at ilang personal na gamit. Sa ibabaw ng kama, nakaupo at naniga sa takot si Rowena, at sa isang sulok, nakapulupot na parang isang hayop na nasukol ay si Clarice Mendoza. Ang kanyang itsura ay pagod at walang sigla. Ang kanyang malalaking mata ay nagpapakita na lamang ng matinding takot at kawalan ng pag-asa. Walang sigawan, walang anumang paglaban. Nang makita ang dulo ng baril at ang malamig na tingin ni Inspector Alejandro, tila alam na ni Clarice na tapos na ang lahat. Tahimik lamang niyang iniunat ang kanyang dalawang kamay sa unahan, handang tanggapin ang malamig na posas na gagapos sa kanya. Clarice Mendoza, inaaresto ka namin, umalinggaw ang boses ni Alejandro na bumasag sa tensyonadong katahimikan. Inaaresto ka dahil sa pagkakadawit mo sa pagkamatay ni Ginoong Roberto Santos. Habang inilalabas mula sa masikip na eskinita, sa ilalim ng liwanag ng mga flashlight at mapanuring tingin ng mga kapitbahay, hindi umimik ng kahit isang salita si Clarice. Tumingala lang siya sa madilim na kalangitan ng Maynila. Isang patak ng luha ang tumulo sa kanyang maruming pisngi. Tapos na ang kanyang pagtakas. Ito na ang oras para harapin ang katotohanan. Ang katotohanan mula kay Clarice. Ang interrogation room ay masikip at malamig. Mayroon lamang isang mesang bakal at 2 silya. Ang tanging ilaw ay nagmumula sa isang bumbilya sa kisam na lumilikha ng matalim na anino. Nakaupo si Clarice nang kaharap si Inspector Alejandro Perez. Wala na ang matinding takot sa kanyang mukha, tulad ng nang maaresto siya. Sa halip, ang makikita ay kawalan, isang nakakakilabot na katahimikan mula sa isang taong ipinagkaloob na sa tadhana ang kanyang buhay. Binigyan na siya ng oras para matulog at kumain ng maayos at ngayon handa na siya. Hindi nagsimula si Alejandro sa pag-ulan ng mga tanong. Ipinatong lamang niya ang isang bote ng mineral water sa harap ni Clarice. Uminom ka muna, malumanay niyang sabi. Alam na namin ang halos buong kwento, Clarice. Nakita na namin ang mga mensahe, ang mga litrato, ang video. Alam namin kung anong ginawa niya sa iyo. Pero kailangan naming marinig ang katotohanan direkta mula sa iyo. Ikwento mo sa amin ang lahat mula sa simula. Tiningnan ni Clarice ang mga mata ng inspektor. Sa kauna-unahang pagkakataon, wala siyang nakitang panghuhusga, kundi pagod at marahil ay kaunting habag. Huminga siya ng malalim at pagkatapos, parang isang nasirang dam, ibinuhos niya ang buong trahedya ng kanyang buhay. Hindi ganito ang pamilya namin noon, simula niya, ang boses ay paos. Ang tatay ko ay isang magaling na inhenyero. Ang nanay ko, isang housewife. Nakatira kami sa isang maayos na bahay sa Quezon City. Ang kapatid kong si Andrea, palaging masaya. Nangangarap din ako noon. Gusto kong makapagtapos ng kolehiyo at maging isang fashion designer. Ikinuwento niya ang trahedyang dumating sa kanilang pamilya, ang malalang kanser na tumama sa kanyang ama. Ang mga araw na ang buong pamilya ay naghihirap sa ospital, at kinailangan ibenta ng kanyang ina ang lahat ng mahalagang ari-arian, mula sa mga alahas hanggang sa pinakamamahal nilang bahay, para madugtungan ang buhay ng kanyang asawa. Ngunit sa huli, pumanaw din ang kanyang ama, nag-iwan ng isang malaking puwang na hindi mapupunan at napakalaking utang. Nawasak ang nanay ko, unti-unting bumagsak ang kalusugan niya. Tapos, sinabi ng doktor na mayroon siyang end-stage kidney failure,
Kailangan mag-dialysis 3 beses sa isang linggo. Saan kami kukuha ng pera? Ang tuition para kay Andrea, upa sa bahay, pambili ng pagkain at pinakamahalaga, pera para sa pagpapagamot ni nanay. Lahat iyon bumagsak sa mga balikat ko. Isang babaeng kakatuntong pa lang noon sa edad na 17. Ikinuwento niya ang mga panahong kinailangan niyang huminto sa pag-aaral at magtrabaho. Pumasok siya sa iba't ibang klaseng trabaho, waitress sa karinderya, nagbenta ng damit online, naging bantay sa Pisonet computer shop, pero ang kinikita niya ay hindi kailanman naging sapat. Nakita niyang lalong nanlalata ang kanyang ina, nakita niyang naghihirap ang kanyang kapatid, at nakaramdam siya ng labis na kawalan ng kakayahan. Doon ko nakilala si Rowena sa isang bilyaran. Sabi niya may trabaho raw na napakalaki ng sweldo. Sapat na sapat para buhayin ko ang buong pamilya ko. Sa sobrang inosente ko, nagtanong ako kung anong klaseng trabaho iyon. Ang sabi niya lang, masahe. Nag-alinlangan ako. Pero nung makita ko ang mga resibo sa ospital ni nanay, wala na akong naging ibang pagpipilian. Ikinuwento niya ang unang araw na tumuntong siya sa Red Rose Massage Spa. Ang labis na hiya at pandidiri ng kailanganin niyang pagsilbihan ang mga hindi kilalang lalaki. Pero pagkatapos, nang makuha niya ang kanyang unang sweldo, isang halaga ng pera na hindi niya man lang kikitain sa loob ng 1 taon sa dati niyang trabaho, ipinikit na lamang niya ang kanyang mga mata. Sinabi niya sa kanyang sarili na ginagawa niya ito para sa kanyang ina at kapatid. Ginamit niya ang pera para umupa ng mas maayos na apartment, bumili ng mga pinakamagandang gamot para sa ina, at bayaran ang matrikula ni Andrea nang hindi na nadedelay. Sa loob ng 6 na buwan, namuhay siya sa impyernong iyon, ibinibenta ang sariling dangal para makabili ng buhay para sa mga taong mahal niya. Akala ko magiging maayos na ang lahat. Balak ko nang magtrabaho ng ilang buwan pa, mag-ipon ng sapat na puhunan. Tapos hihinto na para magbukas ng isang maliit na tindahan ng mga damit. Akala ko mababaon ko ang maduming nakaraang iyon at makakapagsimula ng bagong buhay. Hanggang sa dumating ang malagim na araw na iyon. Ang araw na pumunta ako sa eskwelahan para sa meeting ng mga magulang. Bilang kinatawan ni Andrea. Nagsimulang manginig ang boses ni Clarice nang mabanggit ang pangalan ni Roberto Santos. Mula pa lang sa unang pagtatagpo namin. Kakaiba na ang tingin niya. Hindi iyon ang tingin ng isang guro sa magulang. Iyon ay tingin ng isang hayop na tinitingnan ang kanyang bibiktimahin. Halos hindi siya magsalita tungkol sa pag-aaral ni Andrea. Ang tinatanong niya lang ay tungkol sa pamilya ko. Tungkol sa sitwasyon ko. Tinatanong niya kung bakit ako na napakabata pa ay kailangan ng pumalit sa nanay ko. Sinubukan kong tapusin agad ang usapan at umuwi ng mabilis. Pero simula pa lang yon. Nagsimulang sumunod si Ginoong Roberto. Palagi siyang nagpapadala ng imbitasyon para sa parent-teacher meeting sa mga dahilan na walang katuturan. Hanggang isang gabi, habang papunta siya sa trabaho, napansin niyang sinusundan siya ng motorsiklo ng lalaki. Sinundan siya nito hanggang sa Malete. Ilang araw makalipas, nagpakita ito sa massage spa. Ipinakita nito ang kanyang litrato sa manager at espesipikong hiniling na siya ang mag-asikaso. Medyo nagulat si Sir Antonio, ang manager, pero inayos pa rin ito. Nang pumasok ako sa kwarto at nakita ko siya, parang gumuho ang mundo ko. Lumuhod ako at nagmakaawa sa kanya. Nakiusap ako na huwag niyang sabihin sa kahit kanino, lalo na huwag hayaang makarating ito sa kapatid ko sa eskwelahan. Umisi lang siya. Ang sabi niya, kung susunod ka, itatago ko ang sikreto mo. At noong gabing yon, ginawa niya akong alipin niya. Pinilit niya akong gawin ang mga bagay na mas nakakakilabot pa kaysa sa mga naranasan ko sa ibang mga customer. Nagsimula na ang totoong impyerno. Patuloy na pumupunta si Roberto, pinahihirapan siya hindi lamang pisikal kundi maging mental. Nagdesisyon si Clarice na mag-resign para takasan ang demonyong iyon. Nag-apply siya ng trabaho sa isang tindahan ng cellphone, umaasang makakapagsimulang muli. Pero hindi niya ako pinakawalan. Umiyak na ng tuluyan si Clarice. Ang mga luhang pinipigilan niya sa napakahabang panahon ay tuluyan ng bumuhos. Nahanap niya ang bago kong pinagtatrabahuan. Nagpapadala siya sa akin ng mga pananakot.
Ipinadala niya sa akin ang mga palihim na litrato na kinuha niya nang nasa spa pa ako. Sabi niya, kung hindi ako susunod, ipapadala niya ang mga litrato sa eskwelahan ng kapatid ko, sa nanay ko, at ikakalat sa Facebook. Pinilit niya akong pumunta sa hotel. Idinetalye ni Clarice ang mga pagkakataong pinahirapan siya ni Roberto sa Red Rose Hotel sa Ermita. Ang matinding sakit, pagpapahiya, at ang sukdulan ng kawalan ng pag-asa nang matuklasan niyang nire-record ng lalaki ang kanilang ginagawa. Noong sandaling iyon, alam kong patay na ako. Hindi na ako makakatakas. Kahit saan ako magpunta, mahahanap niya ako. Kahit gaano ko pa subukang mamuhay ng malinis, ang nakaraang ito ay habang buhay na susundan ako. Wawasakin niya ako. Wawasakin niya ang kinabukasan ng kapatid ko. Hindi. Hindi ko pwedeng hayaang mangyari iyon. Sa labis na kawalan ng pag-asa, nilapitan niya si Antonio Villanueva. Ikinuwento niya ang lahat sa kanya. Si Antonio, isang dating siga na nagbagong buhay at naging isang tuso, ngunit maparaan na manager, ay mayroon pa ring awa sa kaibuturan ng kanyang puso. Nasaksihan niya ang matinding paghihirap at sakripisyo ni Clarice noong nagtatrabaho pa ito doon. Ang sabi nito, ang mga taong tulad niya ay hindi dapat nabubuhay. Tutulungan kita na tapusin ito minsan at magpakailanman. Binuo nila ang plano. Tatawagan ni Clarice at pagsisinungalingan si Roberto na bumalik siya sa trabaho sa Red Rose Spa dahil wala siyang ibang pagpipilian. Naniwala agad si Roberto nang walang anumang pagdududa. Noong gabing iyon, nang dumating ang lalaki, naihanda na ni Sir Antonio ang lahat. Hinaluan niya ng isang klase ng pulbos ang baso ng herbal tea. Isa itong napakalakas na pampasigla. Sabi niya, sa ganoong karaming dosis para sa matandang tulad ni Roberto habang nakababad sa mainit na tubig. Hindi ito kakayanin ng puso niya. Ang lahat ay magmumukhang natural na stroke. At pumayag ako. Ikinuwento ni Clarice ang mga huling sandali sa room na iyon. Minasahe niya si Roberto gaya ng nakasanayan, sinusubukang itago ang panginginig ng kanyang mga kamay. Pagkatapos, nang magsimula na siyang umarte ayon sa script, nakita niyang namutla ang mukha ni Roberto. Bumilis ang paghinga nito. Hinawakan ng matanda ang sariling dibdib, ang mga mata nito ay nanlalaki na nakatingin sa kanya, hanggang sa ito ay tuluyang bumagsak. Sobra akong natakot. Pero agad namang pumasok si Sir Antonio pagkatapos noon. Kalmado lang siya. Kinuha niya ang cellphone ng lalaki, binura ang lahat. Inilagay niya ang bangkay sa jacuzzi, binuksan ang tubig. Inutusan niya akong umuwi na at kalimutan ang lahat. At siya na ang bahala sa matitira. Sabi niya, malaya ka na ngayon, Clarice. Ibinaba ni Clarice ang kanyang mukha sa ibabaw ng mesa. Matindi ang pag-uga ng kanyang balikat. Ang buong silid ay napuno ng kanyang mga pigil na pag-iyak. Tahimik lang na nakaupo roon si Inspector Alejandro, hindi na nagsalita pa ng kahit ano. Tapos na ang kwento. Ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagdikit-dikit na. Wala nang kailangan pang itanong. Ang hatol ng hukuman. Ang paglilitis kina Maria Clara, Clarice Mendoza at Antonio Villanueva ay nakakuha ng espesyal na atensyon mula sa buong Republika ng Pilipinas. Ang pag-amin ni Clarice sa istasyon ng pulisya, kasama ang mga hindi mapapasubali ang ebidensya tungkol sa pangingikil at pang-aabuso ni Roberto Santos, ay lumikha ng isang malaking alon ng simpatya para sa kanya. Maraming mga organisasyon para sa karapatan ng kababaihan at mga social activists ang nagsalita at nanindigan na ang ginawa ni Clarice ay resulta ng isang sistemang nabigong protektahan ang mga biktimang katulad niya. Sa harap ng hukom, kapwa iniyuko ni na Clarice at Antonio ang kanilang mga ulo at inamin ang kanilang kasalanan. Hindi nila ipinagtanggol ang kanilang mga sarili, humingi lamang sila ng pagpapababa sa parusa. Maingat na pinag-isipan ng korte ang bawat detalye ng kaso. Kinilala nila na ang krimen ng mga akusado ay napakaseryoso at kumitil ng buhay ng isang tao. Gayunpaman, isinaalang-alang din ng korte ang kalagayan ni Clarice na itinulak sa kanyang hangganan, kung saan ang kanyang ginawang krimen ay may kalikasang self-defense sa gitna ng matinding kawalan ng pag-asa matapos ang mahabang panahon ng pananakot, pang-aabuso, at mental na manipulasyon.
Sa huli, hinatulan ng korte si Clarice Mendoza ng 12 taong pagkakulong para sa kasong murder na ginawa sa ilalim ng matinding emosyonal na pamimilit, mitigating circumstances. Si Antonio Villanueva, sa kanyang papel bilang kasabwat at dahil sa pagkakaroon ng criminal record mula sa dalawang naunang kaso, ay hinatulan ng 18 taong pagkakulong. Ang desisyong ito ay itinuring na makatarungan at resonable, sapat upang magbigay ng leksyon, ngunit nagpapakita rin ng habag at pangunawa sa trahedyang pinagdaanan ng mga akusado. Ang trahedya ni Clarice Mendoza ay isang mahigpit na babala tungkol sa madidilim na bahagi ng ating lipunan, kung saan ang matinding pasanin sa buhay ay maaaring magtulak sa isang tao sa bangin ng krimen. Ipinapakita ng kasong ito na ang katarungan ay hindi lamang tungkol sa pagpaparusa, kundi tungkol din sa empatya at pag-alam sa pinag-ugatan ng problema. Ito ay isang paalala sa ating lahat tungkol sa ating responsibilidad na makinig at protektahan ang mga nanghihina sa